Another update ng berdugong Tiyamping na nagbibilad habang padila-dila sa kanyang katawan para mabilis matuyo. Kapag nga ganyan si Tiyamping, ito ay sinyalis na sarap buhay. Hindi tao pero parang pensyonado. Wala namang is. Mamaya-maya na boring na naman siya sa buhay niya kaya kung ano-ano na naman ang ginagawa. Hindi niya alam na tabantay sa kanya ang kanyang Uncle Casper. Kapag naaaninag niya na ang anino ng barako ay tumatakbo na ito. Pero tatargetin pa rin ito ng barako. Nakasanayan na nga ng barakong Casper na mabugbog niya si Tiyamping sa isang araw. At ang pinakaligtas na taguan ni Tiyamping ay sa ilalim ng upuan. Diyan siya nagsusuot dahil alam niyang hindi kasya ang barako. Sa puntong yan, pareha silang dalawa nagbabantayan. At kapag hindi nakabantay sa kanya ang Uncle Casper niya ay maghahanap na naman ito ng ibang bubugbugin. At dyan na nagsisimulang uminit ang ulo ng barako kapag nakikita ang binubugbog ang isa sa pamilya niya. Binilhan ko na naman sila ng maraming toy para may pagkakaabalhan si Tiyamping. At heto nga dyan niya papagurin ang kanyang sarili. Tuwang-tuwa si Tiyamping kapag ganyang laruan kaya alam hindi umaabot na isang linggo. Kita mo na yan, ah? Nahilo na ang mga tagapanood. Tuwang-tuwa ang berdugo sa toy na yan. Pero hindi ibig sabihin yan may toy na siya, hindi na siya makikipagbakbakan. Dahil oras na magsawa ito sa toy na yan ay maghahanap na naman ito ng babakbakan. Oh, ano na nangyari? Napagod ka na, Tiyamping? O Tiyamping, meron na namang regalong pinadala sa'yo dito. Halika na at bubuksan natin. Ayan, ang laman ng regalo mo ay Vet Activate. Ito nga yung dental health na hinahalo sa pagkain ng ating mga aso at pusa. At meron pa kayang kasamang cartridge na Katnibs Chicken. At syempre hindi mawawala pang paligalig ni Tiyamping na toy. Ayan, tuwang-tuwa na naman siya sa kanyang natanggap na regalo. Talagang hindi masisira ang ngipin mo dyan, Tiyamping. Dahil bukod sa pagnangat-ngat mo ay meron ka pang Vet Activate. At dalawa pa nga ang pinadala sa kanyang regalo. O, ibabahagi mo yan kina Uncle Casper mo, Tiyamping. Mukha namang natuwa sila sa natanggap nilang regalo dahil nga may kasama pang toy at cartridge. Ba't kailangan manapak, Tiyamping? At ayan ang favorite part nila, ang kumain ng cartridge. Tuwang-tuwa na naman si Tiyamping at ang mga maligalay. At ngayon sinisimulan niya nangat-ngatin ang tali na yan. Oh, kahit hindi ka na mag-toothbrush, Tiyamping. At ngayon nga sinusubukan niya nangat-ngatin at nguyain ang toy na yan. At may papikit-pikit pa si Tiyamping. Hindi talaga logi kay Tiyamping kapag binibigyan ng bagong toy. Dahil hindi niya yan titigilan hanggat sa hindi nasisira. Napakahilig talaga ni Tiyamping maglaro. Kita mo naman at tuwang-tuwa talaga siya sa tali na yan. Pero mas maigi na yan kaysa binubugbog niya ang mga kasamahan niya. Kung minsan nakikipaglaro sa kanya ang barako kaya lang matatakot siya dito. Simple lang ang pamumuhay ni Tiyamping. Pagkatapos na maglaro ay maghahanap siya ng pwesto at doon siya magme-me time. Limitado lang din ang galaw niya dahil laging nakabantay ang kanyang Uncle Casper. Kinagabihan ay naglalaro na naman siya, pinuputbol niya ang lobo. Kailangan talaga laging may toy si Tiyamping dahil kung hindi, kinukuha niya yung mga gamit na hindi pwedeng paglaruan. Nahihilo na ang mga kasamahan mo, Tiyamping. Siguradong pagkatapos niya maglaro ay pipili na naman siya sa mga nasa sahig na bubugbugin. O ayan, pahihiramin mo din ang mga kasamahan mo at lahat kayo paborito ang ganyan. Ayan, ibon yan ha, kulay berde na ibon. Ilang araw na naman kaya ang itatagal ng bagong toy na ito. At hindi nga nagpahuli si Cassie dahil paborito niya din yan. Nambabatok na naman si Tiyamping dahil inunahan na nga siya ni Cassie maglaro sa toy na yan. Napakataas ng talon ni Cassie. Parang diyan kayo mababalian sa toy na yan.
Nag-aagawan na naman silang tatlo dahil pare-pareho sila paborito ang ganyang toy. Mamaya si Champing naman ang naglalaro pero tinan mo naman ang ginagawa niya. Gusto na namang itumba ang toy na yan dahil ayaw niya ngang mahirapan. Nabibigatan na siguro siya sa kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa paglalaro, mamaya-maya ay napipiko na naman, gusto na namang hugutin ang toy na yan sa pagkakatayo. Maliit lang tinan si Champing pero napakabigat. At dahil hindi niya mahuli-huli ang ibon na yan ay nag-walk out na lang ang berdugong Champing.